Anong klase ang inyong pauso? Malakihang papremyo pero hindi nyo naman ibinibigay agad sa mga nanalo? Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat po mga tagapanood sa inyong walang sawang pagtangkilik dito po sa ating channel. At bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa bagong napadaan lang dito po sa ating channel na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! What's up sa inyo mga kababayan? Ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi yung lumalabas na balita ngayon na kung saan nahaharap daw sa napakatinding batikos etong Take Bulaga dahil daw po yung isang nanalo sa QR code nila ay hindi daw po nakatanggap ng panalo. So sa madalit salita mga kababayan, eto patanong na lang yung padaan natin dito. Eto ba ay legit o scam? At dito mga kababayan, marami pa tayong matatalakay pero bago natin ito pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video or issue dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiyan ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Ano ba yung uunahin natin? Siguro much better ito muna yung unahin natin. Etong puputok na balita ngayon, actually sa sobrang lakas ng pagputok nito, nakarating ng Batangas eh. Hindi mga kababayan, sa sobrang lakas ng putok nito, nakarating talaga ng Batangas. Ito mga kababayan, umpisahan agad natin yung pag-uusapan natin yung nangyari daw na iskaman. Di umano, dito daw sa Take Bulaga. So eto na, tawa ako ng tawa kanina dito kasi pumutok etong balitang ito. Sa totoo lang kanina dapat isasama natin ito sa topic natin. Kaso nga lang yung topic natin kanina medyo seryoso, kaya hindi ko siya maisingit. Ano po ngayon, seryoso pa rin naman yung topic natin. Ano po, dahil may mga matatalakay tayo dito na talagang seryoso. Ano po, pero uunahin na agad natin to. Sabi dito sa Abante, eto yan. Eat Bulaga or Take Bulaga or Take Bulagta kung ano man ang tawag ninyo, inireklamo hindi raw quick magbigay ng premyo. So ibig sabihin quick, mabilisan. Hindi daw mabilisan magbigay ng premyo, nadidelay. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pagka nadidelay yung papremyo, dapat pinapalakpakan yan. Dahil unang-una mga kababayan, pinatunayan lang nila na talagang hindi lang sila sa pangalan fake, hindi lang sila sa mga segment fake, kung hindi sa pamimigay ng premyo, para magiging fake pa ata. Sabi dito, basahin pa natin. Ito. Wait lang, highlights ko lang ha. Dapat pala hindi ako uminom ng coke. Natitighay tuloy ako. So sabi dito mga kababayan, pinatikos na naman sa YouTube ang Take Incorporated at Ikbulaga dahil sa reklamong nagpakilalang winner sa isang portion nilang quick response, quick reward o yung QR. Ngayon mga kababayan, ang ganda pa ng pangalan ng kanilang segmento. Ito nyo, quick response, quick reward. O mabilis na sagot, mabilis na reward. Wala, stick na yan. Ang daming kababalaghan namang ginagawa dyan sa Fake Bulaga na yan. Fake na nga yung programa nila, fake na nga yung mga host nila, fake na nga yung may-ari, fake pa rin yung papremyo nila. Anong klase ba naman yan? Sinimulan kasi yan dun sa kunwaring winner ni tauhan ni Buboy dun sa parisan niya eh. Yan, hindi na tuloy sila umalis dun sa pangloloko sa mga taong bayan na nanonood sa kanila. Kung konti na nga lang, niloloko pa po nila mga tagapanood. So paano sila lalong aangat yan kung laging may kontrobersiya yung kanilang programa? Gaya-gaya segment, 'di ba? Parinig dun sa original na TVJ. Mga host na feeling mo kalibel na ng Legendary Trio. Tapos ito naman ngayon,
Yung sa QR nila. Pa-premyo na nga lang, hindi nyo pa binibigay. Dapat on the spot, ibibigay ka agad yan. Quick nga quick response, dapat quick panalo, quick bigay din. Di ba po mga tagapanood, ano pong gagawin nila dun sa papremyo? Baka ano po muna, iimbestigahan kung talagang sa kanila ba. Baka mamaya kasi, pag bumati yung winner, TBG na naman yung pasasalamatan at hindi po sila. Hindi aside po mga tagapanood, no? Ang sagwa po ng ganyan mga tagapanood dahil programa yan Parang yung kay Willie noon, di ba? Nabati ko si Kuya Will dahil dun sa sa anomalya sa mga ganyan. Ngayon, sila naman, baka talagang matuluyan talaga tong fake bulaga na to. Talagang maaalis na to sa ere, mga tagapanood. Pagka ganyan po yung ginagawa nilang panloloko dun sa mga winner, hindi nila agad binibigay yung papremyo. Dapat on the spot niyan, dahil nanalo, ibibigay yan. O kahit sabihin mong tumawag pa sa telepono yan, dapat asikasuhin agad nila yan. Kinabukasan, tawagan agad, ipadala ka agad yung pera. Ba, mga tagapanood? Kasi mabilis naman ngayon ang transaction Diba? Kahit sa mga apps na magpapadala ng pera, mabilis lang. Kahit bank transfer, GCash, o kahit na ano pang mga platform na magta-transfer ng pera, mabilis na po lang ngayon yan, mga tagapanood. Kaya nakakapagtaka po mga tagapanood kung hindi agad mabibigyan ng panalo ang isang contestant. O masakla pa rito, baka hindi nabigyan talaga ng panalo. Yun ang pinakamatindi, mga tagapanood. Kapag hindi nabigyan ng panalo, kahit nanalo yung contestant sa segment nila, sa palaro nila, di ba po mga tagapanood, yun ang masaklap. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa, basahin pa natin. Ang QR ay pa-contest ng noontime show para sa mga televiewer na kung saan kailangan nilang abangan at i-scan ang lalabas na QR code habang ume-ere ang show. Ngayon, sabi pa dito, at para magkaroon ng chance manalo, kailangan nilang i-comment ang screenshot sa Facebook page ng Tape Incorporated habang live itong ume-ere. Sabi pa dito, oh my goodness. Pero hindi raw quick ang pagbibigay ng papremyo ayon sa winner noong Lunes. So ibig sabihin mga kababayan, yung nanalo po ay Lunes pa. Anong araw na ngayon at anong petsa na? Huwebes na po ngayon. Pero yung nanalo, yung nagrereklamo, nung Lunes pa nanalo. Ngayon ilang araw na yung lumipas. Martes, Miyerkules, Huwebes, 3 araw na. Bukas, Biyernes na, di pa 4 na araw na. So ibig sabihin mga kababayan, yung kanilang sinasabi na quick response, quick reward, hindi po totoo. Sabi pa dito, ayan, pero hindi raw quick ang pagbibigay ng papremyo ayon sa winner ng Lunes. Sa inip niya, nag-post siya mismo sa comment section ng live stream ng GMA7 noong noontime show mga kababayan. Good afternoon po, nanalo po ako nung Lunes sa QR. Pero hindi pa po ako natatawagan. Paano ba ang process po? Salamat po. Yan ang pinost niyang comment 2 days after daw niyang manalo. Grabe naman. Sabi pa dito mga kababayan, masabi pa natin, sana makarating ang hinaing ito ng winner sa management ng Tape Incorporated o baka naman natanggap na ng winner ang kanyang quick rewards after niyang makomento sa live streaming ng Itbulaga. Nag-message ang editor naming si John Lalin sa legal counsel spokesperson ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham para kunin ang side nila sa paratang na ito at nangako naman na alamin ng produksyon ang tungkol sa nasabing reklamo sa ani ni OG Narvaez Rodriguez mga kababayan. So eto yun, pakita ko sa inyo. Yan. Eto yan para naman masabi nating legit. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit may binabasa tayong article, much better kahit papaano meron tayong quick na resibo. Para hindi naman tayo mapato na fake news or gumagawa ng kwento dahil lang sa merong hindi pagkakaunawa ng Tape Incorporated at saka ang Tito Vic and Joey. Baka sabihin naman ng iba, kaya natin binabati ko sa Tape Incorporated dahil sa Tito Vic and Joey, hindi po dahil po doon sa issue nyo. Eto. Panood ko sa inyo konti silip lang. Congratulations din sa iyo, Mary Ann Coste from Ormoc, Leyte. Congratulations po. Alright. Congratulations din sa iyo, Mary Ann Coste from Ormoc, Leyte. Ang nanalo po si Ma'am Mary Ann Coste ng Ormoc, Leyte. So mga kababayan, I think 10,000 ata kasi 9,999. Yung dapat makiklaim niya or mapapalalaw na niya, kulang na lang ng piso 10,000 na ata.
Ngayon, eto yun. Eto yung komento niya. Pakita ko sa inyo ha. Asan ba yun? Eto ata yun. Mamaya tayo dyan. Yon. Eto po yun. Wait lang, lakayan ko ha. Sabi dito, harap-harapang niloko at dinaya ng Tape Incorporated at generic na Itbulaga ang isang home partner ng QR segment. Sabi pa dito mga kababayan, pandaraya ng Tape Incorporated at generic na Itbulaga, dayaan sa generic Itbulaga ng Tape Incorporated. So ito yung ano, kaya pala nasabing, ako nung isang araw pa ako nagtataka dito, nung Martes ata to, ay hindi, nung kahapon. Tapos ko nakita to, ito yung komento niya mga kababayan. Yan, wait lang, lakayan ko lang. Kahit huwag nyo na makita yung mukha ko, mahalaga yung topic natin, nakikita natin. Nag-comment po dito sa, sa mismong YouTube channel ng Itbulaga, etong si Ma'am Mary Ann Coste. Ang sabi niya dito mga kababayan, good afternoon po, nanalo po ako nung Lunes sa QR. Pero di pa po ako natatawagan, paano po pala ang process po, salamat po. Sa buong buhay ko mga kababayan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong nanalo na hindi pa nakiklaim yung panalo at kailangan pa niyang magreklamo doon sa comment section ng isang sikat na noontime show. Hindi, para sa akin mga kababayan, yung Tape Bulaga, yung Itbulaga, yung branded na Itbulaga pa rin yan eh. Ano po, yan ay sa Tito Vic and Joey pa rin. Tito Vic and Joey pa rin yung nagpasikat dyan. Para sa akin, yung noontime show na Itbulaga, isa pong sikat na noontime show yan because of Tito Vic and Joey. Ngayon mga kababayan, nakakalungkot lang kasi nung nandiyan ng Tito Vic and Joey, hindi po nangyayari sa kanila yan na nadidelay yung panalo ng isang tao. Ngayong napalitan na, nagkaroon na ng mga bagong host, nagkaroon na ng new management, hindi man new management, nagkaroon na mga anak na yung namamahala, mga kababayan, nagkakaroon ng mga ganito. Ano ba, may pondo ba o wala ng pampanalo? Scripted din to, katulad nung nasa G sa Getly, yung salamat po Itbulaga. O pandaraya ito sa publiko para lang masabi na tunay at legit yung QR ninyo, yung mga segment ninyo. Paano ngayon may nagre-reklamo na, masasabi pa ba nating legit to? Sabi dito ni Kaya Malyari Mascarinhas, 1834, Jake, Halosus Brothers Tape Incorporated, this is scammer, like Rendon Laban. Diba? Sabi nga dito, scripted na nga sila, sa staff pa sila. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo po may komento, ibahagi nyo po yan sa ating comment section. So hanggang dito na lang po mga tagapanood. At muli po, sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, wag po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang yung tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.